Nako, matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan, apektado ang mga kabahayan sa Arayat, Pampanga dahil halos lamunin na ng lupa ang mga ito nang gumuho ang isang bahagi ng flood mitigation project ng gobyerno. Laking gulat daw nila nang madata ng kalagayan ng infrastructure na tipak-tipak at tila nabungkal na. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Diyos ko po, may pakanya. Hindi lubos akalain ng mga residente ng Barangay Kabating sa Arayat, Pampanga na paglabas ng kanilang bahay. Ganito na ang maaabutan nilang itsura ng kanilang lugar. Tipak-tipak na ang lupa at halos mabungkal na sa tindi ng pinsala. Yun ang kinakatakot namin. Nung Sabado, medyo safe pa kami. Ewan namin sa susunod na pag-umulan. Nagwo-worry din ako. Kasi yung sa ilalim niyan, yung parang umaagos yung tubig. Parang delikado na po talaga eh. Parang critical na po itong ano. Kahit maayos po yan, parang ano rin po siya, bababa. Sa kasalukuyan, 3 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng nasabing proyekto. Nakilala ng Resibo si Grace Pangilinan. Ang kanyang bahay, nilamon na ng lupa. Yung sa may tubo po yan, yung may semento. Kwento pa sa amin ni Grace, narinig pa raw nilang unti-unti nang bumibigay ang mga bakal ng bahay. Nagigiba na ng konti-konti, nagkakabiyak yung lupa. Yung nga, nakita namin, wala na. Bumaksak na yung bahay ko. Sa panayam namin sa kapitan ng Barangay Kabating, may hinala sila kung paano nagsimula ang pagguho. Ang naging course niya, ma'am, yung ang nakita nilang may umiikot na tubig. Kung tawagin sa amin yun, alawli. Yung parang nagsisirculate yung tubig, ma'am. Sa tagal-tagal niyang umikot, sa loob ng 1 taon, konti-konti nakukuha yun yung lupa hanggang gumuho itong pinatatayuan natin. Sa description billboard ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Pebrero 2023, nagsimula ang proyektong Flood Management Program Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities in Major River Basins. 100% completed na ito as of October 2023. Nagkakahalaga ito ng 91,626,654 pesos and 28 centavos. Itinayo raw ang slope protection sa Barangay Kabating para protektahan ng mga residente at ang mismong barangay sa pagbaha. Sa pangangailangan po ng barangay, tulad nito kailangan protektahan po yung mga residente, yung mga kabahayan dito. Yun naman po yung sole purpose ng flood control natin ng mga projects dito po. Paliwanag naman ng ahensya, maayos at matibay naman daw ang materyales na ginamit nila. Paglitaw ng whirlpool, nagkakaroon siya ng parang paikot-ikot ganun. Marami po kasing factors na di natin alam kung ano nasa ilalim eh. Giit ng DPWH, hindi raw pagguho ang nangyari kundi settlement. Yung lupa po, alam naman po natin pag nabasa, lumalambot. Yung mga nilagay po natin na tyrant at deadman, hindi na po makuwang lumaban po. Gawa ng pag malambot po yung lupa, mas brittle po siya na doon sa collapse or magkaroon ng settlement po. Ayon naman sa DPWH, naka-under warranty pa ang nasabing proyekto. Under warranty pa po, so the contractor is willing naman po to repair or any damages po na kailangan natin gawin dito at gagawin niya po in his own expense. Ang panawagan naman ng mga residente sa mga kinauukulan, Sana maging okay yung paggawa nila para sa kaligtasan. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po na tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito. galing sa buwis ng taong bayan ng ganitong proyekto, kaya naman makalagang malaman na ang bawat sentimo ginastos ng wasto at sa ngalan ng kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kasama ang mga residente, aasa ang resibo na tototohanin ang mga pangakong pagsasaayos ng proyekto